natin during the election na yun nga mag-i-improve at ang mga promises matutupad, pero ang nangyayari ngayon bagong papasok na mga investor sa Pilipinas, mag-worsen lang yan. Kasi yung existing na situation, the only way you can deal with it is one way is pumasok nga ang mga foreign direct investors. Yun yung kailangan ng Pilipinas eh. Kasi yun ang mag-generate ng tinatawag mong employment, income, and to a certain extent will contribute to the economic activity ng bansa. Pero ang tanong nga, so, alam mo, ang daming problema ng bayan at ito'y reflection lang na ibig sabihin na parang hindi, parang, ang ano kasi natin, ang iniisip kasi natin during the election na, yun nga, mag-i-improve at ang mga promises matutupad. Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran. Kasi, ang lahat ng nasa urgent national concerns ng mga Pinoy sa Pulse Asia Survey June 17 to 24, 2024, these are basic issues na basic issues ng bayan. These are services basic services, at saka ito yung mga like for example peace and order, basic yan sa isang society na ibig sabihin sa panahon ni BBM hindi na-address at tumataas. Kriminalidad, hiniwalay pa nga hiniwalay nila ang kapayapaan at kriminalidad. Actually, the two should be together. If you put them together, 13 plus 11%, that's more than 20%. So, ibig sabihin, mataas ang index mo. So, hindi nga maganda ang kalagayan ng bansa. Ang tanong, anong gagawin natin dyan? Diba? Oo. Di ba nag-iikot naman ng ating Pangulo? Marami na nga siyang na-explore na bansa. Parang ano lang si Magellan. Marami na nga siyang napuntahang mga bansa. At alam natin, nang isa sa makakatulong talaga sa atin, lalo na yung isa sa mga hinaing nila na makapag-create ng maraming mga trabaho, magkaroon ng mataas na pasahod, at kumbaga may access sila na income, na pang long term, ay itong mga foreign investment, 'di ba? So paano ito marirealize kung dito sa kapitbahay natin possible na magkakaroon ng crossfire? Paano makakapunta dito yung mga investor na yan? Kaya hindi nakapagtataka na bumaba ang foreign direct investment dito sa ating bansa kung ikukumpara sa unang 2 taon ng Pangulong Rodrigo Duterte and dito sa unang 2 taon ng kasalukuyang administrasyon, Prof. Totoo yan. Kasi, di ba, may report tayong nabasa na parang 64%, if I'm not mistaken, but around more than 60% ng foreign direct or FDI na tinatawag, parang hindi bumaba or walang pumapasok na bagong FDI sa Pilipinas. Mahirap yan. Kasi kapag ang walang bagong FDI or foreign direct investment or investment for that matter na nag-generate ang bansa natin, ibig sabihin, wala kang bagong economic activities. Pero very crucial sa Pilipinas kasi if you really look at the country right now, yun nga, marami kang problema sa ekonomiya, may inflation ka and all. Tapos may problema ka even sa employment and underemployment. So kung walang bagong papasok na mga investors sa Pilipinas, mag-worsen lang yan. Kasi yung existing na situation, the only way you can deal with it is one way is pumasok nga ang mga foreign direct investors dyan na malalaki at seryoso at talaga magtatatag ng mga industriya sa Pilipinas. Kasi hindi kasi pwede yung mga hot portfolio lang. Pag hot portfolio kasi, hindi naman yan talaga nag-generate ng industriya at saka very liquid yan, madaling ma-pull out yan kapag nagkagulo. Ang kailangan kasi ng Pilipinas is talagang mga investor na seryoso na magtatayo ng industriya, magtatayo ng opisina dyan, mag-hire ng local population for as their part of their of the industry at saka magiging staff at magtatrabaho sa kanila. Yun yung kailangan ng Pilipinas Kasi yun ang mag-generate ng tinatawag mong employment, income, and to a certain extent will contribute to the economic activity ng bansa. Pero, ang tanong nga, tama ka doon, Admar, kasi sinasabi mo nga kanina, paano ka magkakaroon din ng investor kung ang bansa mo ay napiperceive, hindi lang parang nagigitna siya sa parang napiperceive na gera between superpowers in the region.
So, nagigitna ka nga. Dahil nga yung foreign policy ng bansa natin under BBM is masyadong beholden to the United States. Masyadong leaning to the United States. Ang priority is more on defense and military na mga pact and agreements. Makikita naman natin yan. May bago kang RAA with Japan, which is a little the same with BFA. So, ang tanong, kung ganyan ang perception sa'yo ng mga investor sa bansa mo, ganun ang perception nila, tapos at the same time, even yung mga local investor, parang ayaw na mag-invest kasi sila nga lumalayas na ng Pilipinas kasi natatakot. Anong mangyayari sa bansa mo? Hindi lang yun ang issue ha, Admar at saka Sister Pilita. Isa pang issue sa Pilipinas right now na isa sa mga konsiderasyon ng isang seryosong foreign investor is corruption. Kapag mataas ang index ng corruption sa isang bansa, ang seryoso at honest to goodness na foreign investor will not go to your country. Kasi hindi pa sila nag-uumpisang mag-operate sa bansa mo, gumagastos na silang ng malaki sa corruption. So hindi sila, imbis na sa Pilipinas sila pumunta, maghahanap yan ng ibang bansa sa Southeast Asia na kung saan, though hindi ko sinasabing walang corruption, but at least the index is very low. Maganda ang environment, walang napipintong, hindi nakikita na magigit-git sa isang gera at hindi rin nakikita na may political instability sa bansa. So yun eh. Ang nakikita, yun ay ilang factor lang ha. Opo. Marami pang factor. Sa issue ng West Philippine Sea, ang dami, sandamukal yung tagapagsalita. Sa issue ng inflation at corruption, bakit walang gusto magsalita? Magandang ano yan. Magandang tanong yan. Ito yung pangunahing ng taong bayan. Gusto nila marinig anong plano ninyo. Magandang tanong yan, Admar. Bakit lahat gusto magsalita sa West Philippine Sea? Nakikisaw-saw lahat. Ontiveros, ibang mga senador, mga kongresista. Meron pa silang sila mga magsalita dun sa mga issue na nandun meron sa pa silang mga movement na atin ito o kung ano pa ang gusto nila. Marami sila talagang heavily talaga yung pagka-publicize nito. Pero yung sa problema sa korupsyon, sa problema sa itong inflation, walang gaanong gustong magbigay ng matinong puro band-aid solution. Merong 29 pesos nga bigas pero hindi naman pangkalahatan. 'Di ba? So maraming mga problema. Mas sa bigas na yan ha. Kasi ewan ko lang ha kung totoo ito pero siguro yung ating mga kababayan na nakikinig sa inyo at even kayo si Sir Pilita and Mark. Nung isang araw kasi may nakausap akong regular Filipinos na kababayan natin. So kinakausap ko sila, kumusta sa Pilipinas? Mahal pa ba ang bigas? Joke lang ba? Tapos sabi niya, ay naku ma'am, mahal yung bigas. Sabi ko, di ba may mga yung mga mura-mura daw na bibili sa mga kadiwa. Sabi nila sa akin, mabaho daw at hindi daw makakain. Di ba sabi naman ng NFA yung mga ibinibenta nilang 29, ito yung mga medyo lumang stock pero pwede pa. Lumang stock pero pwede pa. Oh my God. Delikado yan sa health. Pwede pa. May pwede pa pala. Oo. Ma'am, balikan ko itong nabanggit mo na ugnayan, recent na agreement ng Pilipinas at China. Isang editorial ang nilathala sa The Jakarta Post. Okay, actually, share mo rin ito doon ko rin nabasa basahin ko lang ditong sa editorial board, July 11 ito. No? Ang sinasabi dito, in-quote lang sa The Jakarta Post na editorial, like other ASEAN members, the Philippines has right to protect its sovereignty and interest. Kung pwede natin ma-flash, no? Para at least mabasa din ng ating mga kababayan, masabayan din tayo. Okay. This includes forming a bilateral defense pact as it did with Japan on Monday. Okay, so kumbaga, like other Asian countries, ASEAN countries, meron namang karapatan ang Pilipinas, no? Sabi dito, Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa and Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro inked the Reciprocal Access Agreement or RAA in Manila. The Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. witnessed the signing without the attendance of Japanese Prime Minister Fumio Kishida. The Marcos government apparently did not inform or consult fellow ASEAN members about the defense treaty beforehand.
which it was supposed to do given the impact of the agreement on the region. The signing had been well anticipated. However, as President Marcos and Prime Minister Kishida had announced the plan in November, neither has there been any initiative from Manila to send a special envoy to brief ASEAN leaders about the new alliance, at least as a matter of diplomatic courtesy. Hindi ito unang beses na meron akong narinig dito na hindi tayo nakikipag-ugnayan. Naalala ko yung pahayag ng isang dating opisyal ng Singapore. Sinabi rin niya nung nag-file tayo sa arbitration, hindi rin kinonsulta yung ASEAN patungkol dito. Yet gusto nila na makisawsaw yung mga ASEAN countries in support sa Pilipinas laban sa China. Pagdating sa diplomasya, sa foreign relations, gaano kahalaga, Prof, na magpasintabi ka naman, magbigay ka naman ng information kasi yung ugnayan ninyo, hindi lang naman kayo ang posibleng maapektuhan yan eh. ASEAN, nandito kayo sa ASEAN region. Prof. Very important yun at saka very telling yung Jakarta Post na editorial yan na opinion piece pero editorial ng Jakarta. Ang Jakarta Post is, gusto ko lang bigyan ng konting background, no. It's one of the biggest media, biggest publication in the whole of Southeast Asia. At very may authoritative ang Jakarta Post. At saka pag ang Jakarta Post ang nagsulat ng ganon, many leaders in Asia, not just Southeast Asia but Asia as a whole, nagbabasa niyan kasi yan ay galing sa kaibigan ko from the region eh, hindi Pilipino nagbigay sa akin na pinost ko sa Facebook ko eh. Ang importante na ang isang bansa tulad ng Pilipinas na kapag you enter into an agreement, especially if you belong to intergovernmental body or tinatawag mong regional organization like ASEAN, na ikonsulta mo o at least i-inform mo yung mga ka-member mo dun sa ASEAN kung ano yung mga halimbawa military agreements or defense pact na you will enter to as a form of courtesy. Kasi ang kasi dito, ang dynamics kasi, if you really look at the geopolitics behind, anything that we enter into, especially kung ang